if they are in their maturity age, no? 18 up, no? Pero usually, ang kinukuha dyan, barangay official, usually si Kapitan o si Kagawad. Pangalawang witness po ay media. Tama po yun, media. Pangatlo po ay representative from National Prosecution Service. Out of the three po, sa bypass operation, dalawa po palagi ang kinukuha dyan, which is barangay official at media. Barangay official kasi ang barangay hall natin, parang police station na ito, hindi na wala ng tao, tama pa ka? Yun. Hindi na wala ng duty na tanod, at of course, hindi rin nawawala ng duty na kagawad every day. Diba? Sa ngayon, no, sino ang duty kagawad? Wala nang may nakadesignate. Meron po yan. Hindi po pwede wala. May nakadesignate pa rin yan. Kaya sabihin mo nasa bahay lang siya, pero yung pangalan niya ay naka-duty siya during this day. Tapos, media. Kasi ang media, nagising po yan 24 oras eh. Naghahanap po yan ng malitang scope. That's why, dalawa palagi ang witness na kinukuha ng police. Barangay official, tsaka yung media. No? Okay, punta tayo sa kaparusahan. Naririnig niyo ba yung, ang kaso niya 511, 511, walang piyansa niya, nag-pinapol. Naririnig niyo ba yan sa balita? Oo. Oh, ang tanong dyan, bakit sila sa bypass operation? Dalawa agad ang kaso ng kinukuha. Bakit? No? Bakit 511 talaga ang kaso? Una, pag sinabi mong bypass operation, di ba, bibili yung pulis, hindi niya alam na ang pinagtintahan ng pusher ay pulis na yun. Yan, pag nagbenta, section 5 ang magiging kaso niya. Initial, pagtutulak o pagbibenta ng illegal na droga. Pag nahuli na siya, pupusasan, kakapkapan. Pag may nahulihan pa sa pulsa, doon dudugtong ang section 11. May hawak o dala ng illegal na droga. That's why sa bypass operation, usually 511 talaga ang kaso niya. Yan. Hindi lang yan. Baka mamaya may dala pang mga baril. Another kaso po yun. Republic Act 10591, Comprehensive Firearm Law. Alam ni Deputy. No. Hindi lang din yun. Baka may mga bladed weapon pa. May kutsilyo, may patalim. Di ba? Kasi yung mga pusher minsan, mayroon yan sila mga premise sa buhay nila eh. Hindi magpapahuli ng buhay. Di ba? Siyempre, may mga dala yan. May mga kargada yan. Ngayon, pag nahuli ng pulis, may mga nakasukpit yan. Pag nakaptap, another kaso po yan. No, kaya kung may mga kaibigan kayo, mga kumpare, na mga naggaganyan, advise nyo na, wala pong magandang patutunguhan yan. Dalawa lang, simenteryo at kulungan. Dalawa lang po. Kaya para sa atin po dito, lumaban na lang po tayo ng patas. Magtrabaho po tayo ng patas. No? Magbalat ng buto. Alam naman natin na easy money po yan. Pero siyempre, yung perang galing sa masama, madali din mawala yan. Diba? Wala ka rin ibang patutunguhan niya. Kulungan lang at simenteryo. Next po. Section 6. Yan, drug den. Drug den. Yan, nagbibintahan. Sa bahay nagbibintahan. Diyan hihit-hit yung mga illegal na droga. No? Baka may kakilala kayo dyan. Hindi, iwas-iwas na. No? Kasi baka mamaya, under watch list pa kayo. Pag ginaganyan yung bahay nyo. Kung may mga kakilala kayo, hindi, iiwas nyo sila. Sabihan nyo sila, uy, mali pala yung ginagawa mo. Kaso pala yan. Under pala yan ng Republic Act 9165, Section 6, drug den. Yung bahay mo ginagawang hinhitan, ginagawang bintahan. No? Kung may mga kilala kayo ha, next po. Section 8 naman, paggawa ng illegal na droga. Yan. Dito siguro may gumagawa, no? Kaya na natin yan? Bibili na ako. Next po. Section 11, yan. Tapos na. Section 15, paggamit ng illegal na droga. User, kumbaga. Sa first offense mo, kung positive ka, na drug test ka, 6 months rehabilitation. Sa second offense mo naman, 6 years and 1 day to 12 years naman. No? Pag user ha, sa first offense, 6 months rehabilitation. Sa second offense naman, 6 years and 1 day to 12 years. No? Kung nakulong ka ng 50 years old, paglabas mo, may discount ka na. Kasi senior citizen ka na paglabas mo. No? Lawas natin yun. Pwede pa rin, no? Kasi may mga benepisyo din siguro pag nakulong ka eh. Nakulong ka ng 50 years old ka, paglabas mo, senior citizen ka na. Pumuti ka na ngayon, no? Pero siyempre, hirap sa'yo. Huwag natin pangarapin yung mga gano'n. Iwasan na natin yung illegal na droga. Kasi wala ka talagang ibang magandang pagtungan dyan. Kung hindi ka magbibigti, baka mamaya mapatay ka pa sa loob. Kung ano mangyayari sa'yo. Kaya para sa atin,
ay tayo na lang po ay mamuhay ng tama. No? Mamuhay. Kung ano tayo ngayon, edi strive hard in order to succeed in life. No? Next po. Yan, section 38 naman, drug test sa mga nahuli. Mandatory po yan, ito drug test ko. Basta drug related. No? Next po. Yan, ang illegal na droga ay salot sa ating bayan. No? Kaya dito sa ating barangay, may tinatawag tayong isang pisa, di ba? Magkakamag-anak. So minsan, may mga nahalo dyan mga hindi taga rito, kasi may kasabihan niyo tayo eh. Minsan sa isang barangay, kung sino pang hindi mga taga rito, yun pa yung mga magugulo. Tama ba? Oo. Yan. Kaya tayo, may obligasyon din tayo na bantayan yung mga barangay constituent natin. That's why, inuuna namin lecturean ay yung mga barangay functionary. Kasi sila po ang unang lalapitan ng ating mga kabarangay. Ay, lapitan natin doon si Hepe, baka alam niya yung mga ganito, di ba? Lapitan natin si Deputy, lapitan natin si Kap, baka alam niya yung mga ganito. Mabigyan tayo ng magandang advice. No? Bago ako magtapos, any question po? Kung wala na, may mag-lecture pa po, reserve na lang po mamaya. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating